Tayo po ay dumako sa panalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, muli sa gabing ito ay amin pong hinihingi ang iyo pong pangunguna sa bawat sa amin, higit lalo sa akin Panginoon na maghahayag na yung salita. Nawaya maging biyaya, pagpapala sa bawat isa ang mensahe sa gabing ito. Maging sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan, online, ikaw po nawa, Ama, ang kumilos sa kanilang mga puso sa pagitan ng iyong banal na Espiritu. Dalayan po namin na ikaw po ang magbuka ng aking mga labi at patuloy, Panginoon, na ito'y maging daluyan ng pagpapala, biyaya, paalala, hamon sa bawat isa. Ang bawat gawain, ikaw po manguna upang ito ay maging maayos, matagumpay at patuloy na ikaw ang maitaas, malulahati sa aming pong gawain sa gabing ito. Lahat pong ito ay aming tinatagubilin at pinasalamatan sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating midweek service and prayer meeting. Tayo po ay umawit sa Panginoon, tayo po magsitayong lahat. Ating pong awitin, 10,000 Reasons. Sing
ating pong sunod na awitin, Dahil Buhay. Kusang nanaon, magkatayo, kanyang mahal, doon sa Diyos. Tayo'y sinako, ngunit nagbalik buhat sa libingan. Dahil tunay na buwan si Kristo, napawilan ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Kung ang sanggol na bagong silang pusong ina, nagagaya, ngunit lalo kaligayahan. Kung ang batang iyon kay Kristo'y tatanggap, dahil tunay na buhay si Kristo, napawilan ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Pagsaunod, ako'y lumisan, hirap sabihin, magwawagas, dahil tunay sa Kristo, ang nabuhay si Kristo, napawilan ang takot ko. Dahil hawak ng Diyos ang bawat araw, ang puso ko'y panatag dahil siya'y buhay. Tayo po'y magkamustahan sa bawat isa at magkamayan. Ating pong awitin, Great is the Lord. Great is the Lord, and great to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the side of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion on the side of the Lord, the city of the great King. Praise the Lord, and greatly to be praised. City of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the side of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, on the side of the Lord, the city of the great King. Tayo po'y magsipon ng lahat. Tayo po'y tutungo na po sa ating mga announcements.
Ayan, ito po ang susunod na tema para po sa ating Worship Sunday service po. May panahon ka ba? May panahon ba kayo para sa inyong anak na makikita po sa Deuteronomy 6 verse 4 hanggang 7. Perseverance of the Saints, Adult Sunday School Class, February 25 to 2024, 3 p.m. Ginaganap po ito dito sa second floor na pinamumunuan po ng ating pastor. Goyi Cubao, Home Bible Study every Wednesday and Saturday. At tayo po ay makakatungay ng mga natatanging bilang na magmumula po sa Chavez Sisters. All of His mercy, all of His
Ayan, napakaganda po ng special number na yan. Nawa po, bawat isa po sa atin ay mahamon din na magkaroon din ng special number. Tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y muling umawit. Still. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, oh, you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Known is found in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans crash and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Tayo na po yung magsiupo at ating pong tawagin ang ating tagapagsalita ngayong gabi, Deacon Conrad Conrado. At nawa po sa gabing ito ay mapaalalahanan tayo no, ng ating pong mensahe na hindi lamang ito dumaan sa ating tainga, bagkus ito ay ating pong isapuso at tandaan po natin na ang Panginoon ay malapit nang dumating. At parang din yan, itong mga araw, medyo may higit kalahating buwan na tayo. Itong buwan ng February, di po ba? February, ngayon? 21, Malapit na nang matapos. At naway, sa gabi pong ito, ay mabiyayaan po tayo ng salita ng Panginoon. At ang aking pong paksa sa gabing ito ay may pamagat na sa pagbabalik ni Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus. Okay, at babasahin po natin ang Matthew 24, verse 42 to 44. Matthew 24, verse 42 to 44. At aanayahan ko po kayong magsitayong lahat at sabay-sabay po natin itong basahin. Matthew chapter 24, verse 42 to 44. Okay, nandiyan na tayo. Matthew 24, verse 42 to 44. Handa, basa. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Dadapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw at siya ay magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. 44 po, kaya nga kayo'y magsihanda naman
sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Okay, tayo po muna ay dumako sa Panginoon, sa panalangin. Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kaulatian. Sa gabing ito, hiningi ko po ang iyong pangunguna sa aking pong paghahayag na iyong salita. At naway ito po ay magsilbi, Panginoon, na paalala, hamon sa bawat isa sa amin upang makapaghanda sa anumang oras, sapagkat hindi po namin nalalaman ang pagbabalik ng anak na si Jesus, at sa gayon ay maratnan po niya kami na gumagawa at patuloy na naghihintay sa aming Panginoon. At pagpalain mo, Panginoon, ang oras na ay magugugol at naway maging ang tao ngayon pa lamang nakapakinig ng iyong salita na wala pang katiyakan ng langit, wala pang Kristo sa kanyang puso, naway paalalahanan mo siya, Panginoon, sa paghahanda sa sandali ng kamatayan ng kanyang buhay. Salamat po, ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magsipo po tayong lahat sa pagbabalik ni Jesus. Naniniwala naman tayo, ano, di po ba? Na ang Panginoon ay babalik. Dangan nga lamang, hindi natin ito tiyak kung kailan. Kaya nga po, tayo ay pinaghahanda. Sa pagbabalik daw po ng Panginoon, sabi ni Pedro sa 2 Peter chapter 3, verse 10, yung bandang unahan, dadapwat, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Okay, Gaya daw ng magnanakaw. At siyempre po, ang magnanakaw, hindi nagpapaalam yan doon sa kanyang nanakawan, di po ba? Kaya po, yun ay kanyang pinag-aaralan. Yung mga kilos at galaw ng mga tao sa loob, kung kailan sila wala roon. Gayun din, sa pagbabalik ng Panginoon, ay dapat sabi ni Matthew, dapat tayo daw ay nangaghahanda. Dapat tayo ay nangagpupuyat. Hindi lamang yung pagpupuyat sa gabi, Ibig sabihin to, dapat na maging prepare tayo sa anumang oras, sandali ng ating buhay. At sa panahon po ni Noe, naalala po natin, yung pandaigdigang baha. At bago dumating ang baha, ano po ang ginagawa nila? Sabi diyan sa Matthew 24:37 to 39. Sabi po diyan ay ganito, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. 38, sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nang-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Okay, nakita po natin, yung po yung kasaysayan ng pandaigdigang baha, sa panahon ni Noe. At sa ngayon naman po, ay meron tayong ikangang mga senyales na si Kristo ay malapit ng bumalik. Sa ating panahon po, sa ating panahon. At ito po ay isinulat ni Apostol Pablo. Hindi po yung kanilang pangyayari na biglang darating ang Panginoon, kundi po makikita natin dito yung mga behavior o asal ng mga tao. At makikita na po natin yan ngayon sa ating kapanahunan. Sabi po dyan sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 hanggang 5, ay ganito po, babasahin ko, Sabi sa verse 1, 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, dadapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ayan po. Kasi nga po, ang mga tao sa panahon natin ngayon, mapapansin natin, ano ba ang kinakaabalahan? Anong kinakaabalahan? At ano ang kanilang mga inaasikaso? Ano ang kanilang inuuna? Sabi diyan sa verse 2, sapagkat ang mga tao, sabi rito,
magiging maibigin sa kanilang sarili. Kita niyo po, di po ba? Yung mga sa showbiz lalo, mga showbiz. Kita natin, yung kanilang mga itsura. Ang gaganda, ang babata, ang kikinis ng kanilang balat. Bakit? Kasi po, binibigyan nila yun ng talagang panahon para manumbalik uli yung kanilang kagandahan, kakisigan. Hindi mo akalain talaga na mga matanda na sila eh. Pero gawa ng siyensya po, di po ba? Nababago ang lahat. Ayan po, nagiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Number 1 po yan, maibigin sa salapi. At yan yung higit na binibigyan ng pansin, panahon ng tao. Sabi kasi, ng mundo, kapag meron kang pera, ikaw ay successful. Di po ba? Yan yung parating dinadala sa ating isipan ng kaaway, ng diablo eh. Kaya ang iba anong ginagawa? Nakakaisip ng hindi maganda. Sa masamang kaparaanan para kumita ng mga maraming pera. Pero hindi sa magandang kaparaanan. Ayan po maibigay sa kanyang sarili, maibigay sa salapi. Mayayabang. Ayan po mga mapagmalaki. Mapagtungayaw. Yung sa English, blasphemy. Binabanggit nila ng walang kabuluhan. Hindi nila alam na ang Diyos ay kanilang nabibigyan ng hindi magandang kabanalan sa kanila pong mga pananalita, sa kanilang ginagawa. Lalo na yung mga kabataan ngayon, sakali makikita, maririnig mo. Puro hindi maganda. Puro mura. Para ba sa kanila ay na lang yun? Parang pangkaraniwan na lang. Pero kapag tayo ang nakarinig nun, napakasakit. Napakasakit po para sa atin. Meron pa nga mga bata pa. Naglalaro, nagtatakbuhan. Ganun yung kanilang mga pananalita. At naway tayo na mga magulang, lola, tiyuhin, titiyahin, sana'y pansinin natin yung ating mga apo, ating mga anak. Kasi po talagang malakas ang hatak. Di po ba? Malakas ang hatak ng ating kapaligiran. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, minsan isang araw, yung mga anak natin, mga apo natin, wala na. Ito yung mga palatandaan. Sabi patuloy, at masuwayin. Ayan, sabi sa magulang. Makita na po natin yan, walang turing, o unthankful, walang pasalamat, at walang kabanalan. Talagang hindi natin makakita yan, lalo sa mga unsaved. At sana yung ating mga anak, naway, hindi po mapabilang sa mga nabanggit dito, At sabi pa dito sa verse 3, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, walang yung pagpapatawad, forgiving, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis. Pag sinabi nating mabangis, sino ba ang mga mabangis? Di po ba yung mga hayop na walang unawa, nananakmal? Di po ba? Ganun ang ang mga tao, basta na lamang kikilos ng hindi maganda. Ganyan po makikita natin ngayon, At sa patuloy po, sabi, hindi mga maibigin sa mabuti. Ayan po, hindi po maibigin sa mabuti. At yung mga magagandang mga advice, hindi po nila sinusunod. Sinusunod nila yung kanilang mga sarili. At sa verse 4, mga lilo, sabi diyan, At sa panahon natin, makikita natin dito yung mga tao na balimbing, Kung may pabor ka doon sa kabila, doon ka. Parang sa mga kandidato, di po ba? Kapag nataling kabila, doon lipat naman doon sa kabila.
mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan. Ayan po kaysa mga maibigin sa Diyos. At verse 5, na may anyo ng kabanalan, dadapat tinanggihan ang kapangyarihan dito. Maraming mga ganitong mga uri ng tao, masasabi natin na palasimba, halos kahit na hindi linggo, basta makikita mo sila galing sa simbahan. Ngunit, pagdating sa bahay, ang bunganga naman ay kung ano-ano ang lumalabas. Ganyan po ang mga tao na sabi nga ay mapaimbabaw. Mapaimbabaw. May anyong kabanalan na dapat tinanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Naisip po ba natin na bakit kaya hindi inihayag ng Diyos ang pagbabalik ni Christ? Naisip po ba natin yan? At sabi nga dito, maski ang anak hindi alam sa kanyang pagbabalik. Tanging ang ama lang. Tanging ama lang. Naisip ba natin yun? Katulad din sa panahon ni Adam and Eve, di po ba? Ang Diyos ay naglagay ng puno, di po ba? Ng isang puno na ipinagbabawal na kainin yung bunga. Bakit inilagay yon? Upang sila ay subukin. Upang sila ay subukin. Kasi ang tao ay binigyan ng Diyos ng sariling kaisipan, di po ba? Para magpasya sa kanyang gagawin. Kaya iniligay po niya doon, yung puno na yon, para sila ay mates. At gayon din dito sa pagbabalik ni Christ. Kasi nga po, kung alam natin o ng marami ang time, oras, araw ng pagbabalik ni Jesus Christ, ano po ang gagawin ng karamihan? Maglalaylo. Hindi gagawa, hindi kikilos. Kasi ang tao, di po ba? Kailan sila nagiging aktibo? Kapag yung last days. Di po ba? Sa last days, doon sila nagiging abala. Kaya napansin po natin, kung sa lugar na pinupuntahan nila, dagsa ang mga tao. Kasi yun ang isipan nila Doon sa last days na lang ako pupunta. Sana po tayo, na lalo na tayo, mga nakakilala sa Panginoon, tayo yung ang gagamitin ng Panginoon. Wala nang iba, At isa pang nakita ko dito, yung katamaran kasi, yun yung number 1, sa mga tao. Yung katamaran. Kaya tayo po sana, lalo na ngayon, panahon na malapit ng pagbabalik ni Christ. Ano ba kailangan natin gawin? Ano ba ang ating paghahanda? Una-una nga po yung ating sarili. Ihanda natin ang ating sarili. Lalo na sa mga gawain na iniatang sa ating balikat ng Panginoon. Lahat tayo meron. Lahat tayo meron tungkulin na ibinigay ang Panginoon. Naway maalala po natin yan. Kaysa yung huli na ang lahat. Wala na. Sa pagbabalik ni Christ, oo, ligtas tayo. Yung ating mga mahal sa buhay, ano ang kalagayan nila? Ano ang kanila pong kasasapitan? At sabi nga, merong huling iyak. Di po ba? Bakit? Ba't merong huling luha? Maaring tayo naroon, yung ating mga kasambahay, ating mga mahal sa buhay, naroon sa ibaba. Maaring hindi tayo kumilos. Hindi nating, nabigyan sila ng panahon. Kasi napakahalaga ng oras. Oo, ang Diyos ay nagbibigay ng oras. Pero, may hangganan.
May hangganan ang Panginoon. Pag dumating yan, wala na tayong magagawa. Kaya minsan nga po, nung naabala ako sa sa pagtatayo ng yung business, yung nagtayo po ako ng yung Peace Pan sa Batangas, Yung tiyuhin ko, binalita sa akin, nasa ospital. Sabi ko, hindi pa naman siguro, malalagutan ng hininga. Ipagpapabukas ko na lang. Alam niyo, pagpunta ko sa ospital, wala na. Wala na siya doon. Wala nang pagkakataon. Kaya tayo, habang merong lakas tayo, oras, at na magagawa natin, gawin na natin. Huwag na natin itong ipagpabukas. Okay, sa ating pong paksa ay may dalawang bahagi, At idinuktong ko rito sa ating paksa, sabi niya sa una, sa pagbabalik ni Jesus, ikaw ba ay handa na sa anumang oras? Sabi nga sa Matthew 24:44, di po ba? Sabi, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Bakit hindi natin iniisip yung pagbabalik ni Christ? Dahil lahat tayo abala sa gawain ng mundo. Bakit hindi natin nabigyan ng panahon ang paghahayag, ang pinakadakilang utos ng Panginoon sa ating paghayo, ipangaral ang mabuting balita. Bakit? Kasi abala tayo sa ating pamilya, sa ating hanap buhay, sa ating negosyo. Hindi na natin nabigyan ng panahon ang Panginoon. Isa pang dahilan yun, bakit siguro siya lumuha, sa kabilang buhay. Hindi niya ika nga nagawa yung tungkulin niya na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya nga po, ito sa ilalim po niyan, may dalawang bahagi lang, yung ikaw ba ay handa na sa anumang oras. Unang-una nga po sa mga diligtas. Lalo na nga po, nandyan kayo sa harap ng inyong TV, nanonood at nakikinig. Kung di pa kayo ligtas, samantalahin po natin ang panahon. Hindi habang panahon ang Diyos ay nagbibigay. Hindi po. May tanging specific time po ang pagbibigay ng Panginoon. Ito po yung panahon ng pagpili. Samantalahin habang may buhay. Huwag natin isipin na kapag tayo namatay, ayan, nandyan naman sila nanay, nandyan naman sila lolo, lola, at mananalangin. Wala na po. Wala nang bisa yun. Kung hindi ka naligtas, automatic. Nasa pagdurusa ka. Nasa pagdurusa. Iniisip pa natin yon, yung ating mga anak, yung ating mga mahal sa buhay. Samantalahin natin yung pagkakataon. Huwag na nating ipagpabukas, huwag na natin sabihin, saka na lang, malakas pa naman sila. Ang buhay, sabing ganun, ay maigsi lang. Maigsi lang ang buhay. Anumang oras ay maaring kunin ng Diyos ang ating buhay o yung ating mahal sa buhay. Kaya samantalahin po natin ang panahon. Sabi nga sa Hebrew 9:27, di po ba? At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Kita nyo, paghukom na. Paghukom na ang kanilang sasapitin. At wala akong pagsisisi sa una. Kaya napakahalaga yung unang paghahanda ng isang tao ay maligtas ang kanyang kaluluwa. Ito po yung unang baitang. Ito yung unang hakbang na kailangan natin. Yun ang marami sinasabi ko sa mga tao. Hindi yung relihiyon. Hindi yung nakagis na natin. Hindi yung mga ritual na ginagawa natin. Kailangan po maligtas ang ating mga kaluluwa. Yung po, napakahalagang paghahanda. At kapag nakatama ka sa unang baitang pa lang,
Ayan na. Pangalawa, pangatlo. Tayo ay maaring nakakasiguro. Nakakasiguro na po tayo. Sabi nga dyan sa John, di ba? John chapter 3, verse 3, yung bandang gitna. Sabi, ang buhay na walang hanggan sa langit. Ay, ito, sabi, malibang na ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Maski si gate, hindi po siya, sasapit. Hindi siya makakarating. Kasi automatic Pikit ng mata, pagbukas, nandun ka na sa paghihirap. Nandun ka na sa iyong kalalagyan. Kaya yung po napakalaga. At sa pangalawa pong yun, sa unang puntos natin, pangalawa, sabi ay, ito naman ay sa mga Kristiyano. Sabi rito, ikaw ba Kristiyano? Handa na? Ayan, Namuhay ka ba ng may kabanalan? Kasi yan po yung hiningi ng Panginoon sa atin. Hiningi po sa atin ng Diyos na may pagsanod sa kalooban ng Diyos. Ano po sabi sa Matthew 24:46 at 47? Sabi diyan, mapalad, yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, nakaprepare po siya. 47, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sa Kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niya pag-aari. Meron tungkulin na ipagkakaloob sa atin. Kita niyo po, Hindi lang natin alam kung ano yun, Yung mga tungkulin na yun. Ngunit yun ay tiyak. Pangalawa po, na ibahagi mo na ba ang mabuting balita ng kaligtasan sa maraming tao? Yung Great Commission, sinasabi natin, na lahat tayo ay kinakailangan na sabi nga, gamitin natin ito. Sabi nga sa English, go business. Di po ba? Gawin nating puhunan para maraming kaluluwa ang maakay mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya nga po na sa anumang oras, may pagkakataon na binanggit ni Pablo, sabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 2, yung bandang unang bahagi. Sabi po diyan, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Kailangan pala talaga. Kailangan talaga na maihayag, madala ang mabuting balita o ebanghelyo ng Panginoong Hesus. At walang ibang gagawa po niyan Walang magdadala niyan doon sa mga unsaved, sa mga makasalanan na wala pang Kristo sa puso, kundi tayo na mga iniligtas ng Panginoon. Kasi kaya tayo buhay pa Gagamitin pa tayo ng Panginoon sa larangan ng pangangaral ng Kanyang salita. At wag po tayong ikangang matakot, Sabi ko nga, hindi naman kinakailangan na tayo yung bumungad, tayo yung pinakaunang-una. Sa paghayo natin, nandyan, maraming kapatiran ang nariyan. Humahayo, nangangaral. Kahit na ano lang tayo, yung taga-alalay lang. Maging sa pagtuturo sa mga Sunday school, diyan, nagsisimula nga ang karunungan, ang kaparaanan ng Diyos, para ikaw ay magamit. Kasi likas sa atin talaga yung Ayoko yan. Hindi ko alam yan. Di po ba? Takot ako nahihiya ako Likas po sa atin yan. Pero, simula tayo. Sabi ko nga, sa maliit na bagay. Hindi sa malaking bagay. Gawin po natin yan. Lalo na sa panahon ngayon, nakikita na natin na malapit na ang
pagdating ng Panginoon. At binibigyan pa tayo ng oras. Okay, sa pangalawang puntos, sabi nga dyan sa pagbabalik ni Jesus, walang nakakaalam. Walang nakakaalam. No, sabi sa Matthew 24, verse 36, sabi rito, ngunit, tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, malaking letter dito yung anak, Panginoong Hesus, kundi ang Ama lamang. Kaya nga po, na napakarami ng humula, di po ba? Mga pastor pa, hindi lamang ng mga pastor na, na peke, maging mga pastor na, sabi nga, ay mga Baptist, hinulaan yung time, oras, araw, buwan, pagbabalik ni Christ. Pero, hindi po natupad. Hindi po natupad yung kanilang mga hula. Kasi wala talagang nakakaalam eh. Walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya kailangan po, sabi ko tayo ay magbantay. Tayo ika nga ay maghanda sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi pagbalik po niya, sabi nga ay imminent return without delay. Wala pong delay. Siya po ay nagbigay ng napakahabang oras. Nagbigay po siya ng napakahabang oras, maging sa atin po, hindi siya nagkukulang. Hindi po siya nagkukulang. At wala pong time first, pagdating niya. Hindi katulad sa di po ba? Sa mga sport, basketball, boxing, may time na gumagana, di po ba? May gumagana ang time yan. Sa Panginoon po, hindi ganon. Iba ang timetable ng Panginoon. Kaya sa atin po, isipan po natin, hindi lang tayo nag-iisip, kumikilos ang ating mga kamay, paa, upang gawin ang kalooban ng Panginoon. sabi nga ay, at siya darating, sabi, hindi na tagapagligtas, kundi bilang hukom na. Hukom na siya. Kaya yung mga unsaved, na rayan, nakikinig, samantalahin natin yung pagkakataon. Siya ay nagbibigay pa ng marami na makapagsisi. Sabi nga dyan sa 2 Peter chapter 3, verse 9, sabi dyan, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Yan po yung habag ng Diyos sa tao. Kung naalala natin yung pandaigdigang baha, di po ba? Pandaigdigang baha sa panahon ni Noah. At sabi diyan sa babasahin ko, maganda po ito, nagbigay po siya ng 120 years, sa mga tao. Habang si Noah, kanyang mga anak, ay nagsisagawa ng arko, o arka. Sabi diyan sa Genesis chapter 6, verse 3. Wala yun dyan siguro. Nandyan pala, Sabi diyan sa verse 3. At sinabi ng Panginoon, aking espiritu hindi makikipagpunyagi sa tao, magpakailanman, sapagkat siya'y may laman. Gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Biro ang haba. Kung sa panahon natin ngayon, di ba, hindi na natin aabutin yun. Panganak tayo, 1 taong gulang, hindi na natin aabutin. Pero sa kanila, mahaba ang time ng mga buhay nila, mga edad nila. 120 years. Siguro, ginagawa ni Noah, kanyang pamilya, yung arka,
At sila po ay nangangaral. Kasi yun ang nais ng Diyos eh. Nangangaral po sila patungkol sa darating na, sabi nga, yung pandaigdigang bahana yan. Kaya tayo po, isa-isip po natin yan, ano? Kaya nga sa panahon natin ngayon, huwag paniwalaan ang anumang hula tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Sabi po dyan sa Matthew 24 verse 5. Balik tayo sa Matthew 24 verse 5. Sabi dyan sa verse 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Nakikita na po natin yan. Di po ba? Napakarami ng mga ngaral. Marami ng reliyon, sekta, na nagagala sa ating pong kapaligiran. At sa verse 23 hanggang 27, ano sabi po dyan? Chapter 24, verse 23 hanggang 27, sabi dyan, kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat, ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Sino itong mga hirang na ito? Yung mga tao na ikang nakinig, kumilala, tumanggap kay Kristo, na iligaw. Kasi nga walang alam mula sa salita ng Diyos. Kaya sa panahon natin ngayon, ano ba yung makikita nating maraming mga miyembro? Yung po yung mga tao na pinangakuan. Yan ang gusto ng tao yung mga magagandang bagay, mga biyaya. Sa atin nga, di po ba? Pag nag-aaya tayo ng mga Bible study, hindi na, saka na. Tapos mababalitaan mo nandun sa bigayan ng bigas. At mga kung ano-anong mga goods. Kasi may biyaya. Ano po? Sana po tayo ay mabigyan ng lesson sa ating pag-aaral. Tuloy natin, sabi diyan, 24, sa 23, 25, sabi diyan, narito, pinagpapauna ko na sinasabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. At verse 27, sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, ay nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At ibig sabihin talagang maraming makakakita. Hindi yung iilan lang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At saka walang walang oras na ibinigay kasi maraming makakakita hindi lamang sa isang lugar. Sabi iba nga sa gabi, sa umaga iba papaliwanag, ganoon. Kaya napakaganda po na tayo ay nakapaghanda. Anumang oras dumating ang ating Panginoon. Alam niyo ba sa US, nung unang bago pa lang nagkakaroon ng mga sasakyan, yung kanilang mga daanan, yung mga avenue nila, ilang marami yan. Hindi lamang nila ginawa yung katulad sa atin, maliit lang. Sa kanila, ay pinaghandaan nila yung darating na panahon na nilaparan na nila. Sa isip nila, darating ang panahon, dadami ang mga sasakyan at magkakaroon ng traffic o heavy traffic. Kaya maganda po na
bibigyan na ika nga ng panahon natin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo, wag magbahala, no? Wag tayo ika nga kumpante na lang sa mga pangyayari, ano? O sunod-sunuran na lang tayo sa magaganap. Kailangan natin ang kumilos. Kailangan natin ang paghahanda. Sa ating po pagtatapos, kung ikaw, sabi nga, ay nanonood at nakikinig sa oras na ito, at wala pang katiyakan ng kaligtasan, samantalahin mo ang pagkakataon na ito upang magsisi sa iyong kasalanan at kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas. Kung ikaw naman ay ligtas na, ano ang ginagawa mong paghahanda sa pagbabalik ni Jesus? Nagawa mo na ba ang tungkulin na ibinigay sa iyo ng Diyos? Lahat tayo meron eh. At tandaan nyo, meron tayong tungkulin. Maliit man yan o malaki, tayo ika nga ay haharap sa presensya ng Diyos. Magbibigay tayo ng sulit sa Kanya. Sana po magbigay sa atin ng bukas na isipan, itong paalala na to. Hindi talaga natin alam eh. At walang nakakaalam. Ang bahagi natin ay sa anumang oras, anumang sandali, tayo ay laging handa. Lagi tayong handa. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito na iyong kinagkaloob. At dalayan nga po namin, Panginoon, na patuloy ilagay sa aming puso at isipan ang mga bagay na dapat naming unahin. Kung kami man ay hindi paligtas, kami ay makaalam na kaligtasan. Sa gayon sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kami ay makasama niya doon sa kaharian niya. At sa gayon ay makapiling namin siya ng walang hanggan. At kung ikaw naman ay isang Kristiyano, nagampanan mo na ba? Nagawa mo na ba ang iyong tungkulin? Nawa, sa gabing ito ay muli ibalik natin ang ating init ng ating pong pag-ibig sa Panginoon. Muli natin sariwain nung una tayo nakakilala sa Kanya, kung paano ang ating sigasig sa Kanyang gawain. Hindi lamang sa pagbabasa, pag-aaral, kanyang salita, kundi sa paghahayo upang abutin ang maraming kaluluwa sa aming kapaligiran at sa lugar na kung saan na hindi pa nakikilala ang iyong anak na si Jesus. Ama, salamat po sa iyong kabutihan sa amin na kami iyong niligtas, na kami naging kabahagi ng iyong pong ministeryo. At naway magampanan po namin ang aming mga tungkulin sa araw-araw, hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa iyo pong ministeryo, Panginoon, sa iyong gawain, na mapaunlad po namin, maikalat ang liwanag ng iyong anak na si Jesus sa maraming kaluluwa na naroon sa kadiliman ng kasalanan. Ama, muli salamat po sa gabing ito. Ikaw po ang maluwalhati at may taas sa gabing ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Gandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa ating pong pagbibigayan. At aking pong babasahin ang Malakias chapter 3 verse 10. At ganito po ang sinasabi, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tayo po muna'y manalangin. Ama, muli salamat po sa iyo pong kalinga sa amin sa araw-araw. Salamat sa mga biyaya na patuloy na iyong pinagkakaloob. Salamat sa kalakasan
upang magamit namin ito sa aming mga gawain, trabaho, sa kaisipan, Panginoon, na maitama namin ito sa lahat po ng aming gagawin. Ito ay nakabase mula po sa iyong salita. Dalahin ko nga po, Ama, na patuloy na sa aming pagkakaloob ay ito'y magamit para sa iyong ministeryo upang maabot pa ang maraming kaluluwa na hindi nakakilala sa iyo. Ang lahat po ito'y aming dalangin, pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Ama, muli salamat po sa nalikom na salapi. Salamat sa mga kapatiran, nagbigay po na kanila pong handog, kaloob. Dalayan nga po namin na ito'y pagpalain mo at patuloy na maabot ang mga pangangailangan ng Iglesia. Palain mo po ang bawat isa sa kanilang kabuhayan, sa kanilang pamilya, bigyan ng patuloy na lakas at ilayo sa anumang karamdaman upang magawa at magampanan nila ang kanilang mga tungkulin sa araw-araw. Salamat pong muli sa biyayang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat at ating pong awitin, Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages letting praise the Ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God that faith. When the holy storm of God appear, I say, by the living word of God we shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall. Listening every moment they recall. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Salamat sa natapos po naming panambahan sa gabing ito. At naway ito'y magsilbi sa amin na aming mailagak, maitago sa aming mga puso at isipan. Sa anumang sandali ay amin itong maalaala at maisagawa po namin ang iyo pong inuutos sa amin na ganapin. Samantalang hinintay po namin ang masayang pagbabalik ng anak na si Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at patuloy gabayan maging sa amin pong pag-uwi mamaya hanggang sa aming tahanan. Dalayan ko rin po, Ama, ikaw ang tumugon sa amin pong mga panalangin at prayer request ng bawat isa. At naway sa tamang panahon, nawa, Ama, ikaw ang patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. At patuloy na amin pong magawa ang lahat ng bagay na iyo pong iniutos, na amin pong ganapin, samantalang mayroon kaming lakas at buhay. Lahat po ito ay amin tinatagubilin at salamatan
pangalan po na anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po sa bawat isa.